para sa pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos. Muli tayo'y bumasa sa ating pagbubulayang mga salita ng ating Panginoong Diyos sa sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo, yung unang sulat sa chapter 3 at basahin natin ang verse 8 to 10 na siyang pagbubulayan natin sa umagang ito. Ito ang salita ng ating Panginoong Diyos. 1 Timothy chapter 3 verse 8 to 10. Ito ang sinasabi. Gayun din naman, ang mga diakono ay dapat na maging kagalang-galang, hindi dalawang dila, hindi nalululong sa maraming alak, hindi mga sakim sa masamang pagkakakitaan, na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi, at ang mga ito rin naman ay subukin muna, at kung mapatunayang walang kapintasan, hayaan silang maglingkod bilang mga diakono. Puri ng Panginoon Diyos sa pagbubulay ng kanyang salita sa umagang ito. So, uh, as a review, ang sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo ay may sa mga intention nito or yung mga purpose nito, one of its intents o kaya sinulatan ni Apostol Pablo si Timoteo is to give guide on the proper administration of the church. So ito yung isa sa mga purpose ni Apostol Pablo para sa kanyang sulat kay Timoteo. At in this portion of letter dito sa chapter 3 ay ito'y pumapatungkol sa order for the church upang mag-function well ang iglesia ng ating Panginoong Diyos. So nararapat na merong kaayusan ito. At it ought to have the proper leadership para mag-function ito ng maayos na nire-require ng ating Panginoong Diyos. So dito sa chapter 3, sinulat ni Apostol Pablo o itinala ni Apostol Pablo yung mga qualifications of the leaders of the church upang magkaroon ng kaayusan sa pamumuno at sa administration ng kanyang iglesia. And Paul laid the leadership qualification mula sa verse 1 na ating pinag-aralan ng mga nakaraan patungkol sa mga qualities or qualification of the elders, the overseers, or the pastor. At dito ay napapaloob yung mga katangian ng mga tao na nararapat na mag-lead ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. So, the qualification of the leaders of the church, maging ito man ay para sa pastor or para sa mga deacon, is not so much of talent or whatever someone can do. Hindi ito patungkol sa kung ano yung kakayahan or yung ano yung tindig o itsura ng isang mamumuno sa iglesia ng ating Panginoong Diyos, kundi ito'y patungkol sa character. It is more of who we are or kung sino man yung pinili ng ating Panginoong Diyos na mag-lead ng kanyang iglesia. So, ang talagang tinitignan ng ating Panginoong Diyos dito, it's not about the talent or kung sino man tong taong to, but God looks to the character of the man who will lead his church. So God basically is looking on the spirituality to lead his church and not our talents or not of what we can do. Gaya lamang ng sinabi niya kay Samuel sa pagpili ng hari na mamumuno sa kanyang tao sa bansang Israel during that time. Sinabi ng ating Panginoong Diyos kay Samuel, sabi niya doon sa 1 Samuel 16:7, sabi ng Panginoong Diyos, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as a man sees, but looks on the outward
uh, uh, for the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. So ito yung uh, uh, kung paanong tinitignan ng ating Panginoong Diyos kung sino yung mamumuno sa kanyang mga tao. He looks at the heart and not on the appearance. So, gaya ng aking nasabi kanina from verses 1 to 7, ating pinag-aralan nung nakaraan, he laid out the qualification of the elders and pastors sa mga verses na iyon. And dito naman sa ating pagbubulay sa umagang ito, from verse 8 to 13, sa unang bahagi is verse 8 to 10, ating pag-aaral sa umagang ito, are the qualification of the deacons. So, we've already looked at the first 7 verses and the spiritual character of the overseers, the elders and or the pastors. And ngayon naman sa umagang ito, we're going to look at the qualifications of the servants, or ang ginamit salita dito is deacon. The standard for the deacon is uh, ito yung ating tutunghayan sa umagang ito. And let me say na the standard of a deacon is in no way inferior to that requires sa isang elder. So, maaring yung kanilang functions is different, na kung saan ang isang elder ay siya yung tagapanguna sa iglesia sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos, at ang mga servant or mga deacons naman is sila yung mga administrator ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. But it may different yung function nila, but the spiritual qualifications required is both essentially identical. Halos nagkakapareho lamang ito, except the only difference is that overseers, gaya ng ating nakita nung nakaraan, are able to teach. Kasi sila yung naatasan na mangunguna sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. So before sa ating pag-aaral sa umagang ito, no? So ito'y patungkol sa the calling of the deacon, of a deacon. At ito lamang yung unang bahagi na ating titignan sa umagang ito, sa mga sandaling ito, yung character ng isang deacon or yung personal character ng isang deacon na ating matatagpuan sa verses 8 to 10. But meron tayong tatlong punto na ating pag-aaralan dito sa verses 8 to 10. Unang punto is the dignified conduct. Ang pangalawang punto is yung sound in doctrine. At ang pangatlo is yung tested and proven. But bago tayo tumungo doon, tignan muna natin yung patungkol sa tignan natin tong salitang ginamit dito as deacon or yung pagiging diakono. So ang diakonos, it means servant. Ito yung Greek word niya, no? Diakonos, it means servant. Yung diakoneo, to serve, at yung diakoneia, service, they are all related terms na nabanggit dito. They are all related terms that appears approximately 100 times in the New Testament. So, in its original meaning po, it has something to do with the performing of menial tasks, such as serving on tables. Na kung ating titignan or ating babalikan, ito yung makikita natin siguro dito yung unang menial task na ginawa ng mga tao ng Diyos is yung patungkol sa Acts chapter 6, na kung saan ang mga apostles ay sinabi nila doon na hindi nila dapat iwan yung pangangaral or yung pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, at sila yung magsaserve sa table. At doon ay namili sila
na mga qualified men. Siguro dito makikita natin, ah, hindi natin, makikita natin doon yung parang yung unang mga task na nakaatang sa mga servant or sa mga deacons in general. They are performing menial tasks such as serving tables or pag-aasikaso sa mga widows dun sa panahon na iyon. So titingnan natin itong word na ito, diakonos. In general term, it is anything done in obedience to spiritual service. So yun po yung general usage niyan. In general term, it is anything done in obedience to spiritual service. So in general sense, lahat tayo bilang mga Kristiyano are deacons kung dito natin ibabata ito. That we are all serving Christ and His church. Kaya tayo'y tinatawag na deacons in a general term or in a general sense. Christians are deacons in a general sense because we serve Christ and we serve the church of Christ. Pero merong pang mas specific sense na ginagamit itong word na ito, itong diakonos or yung diakoneo or diakoneia. At ito yung mga specific na pagkakagamit nito, it is also used to certain uniquely gifted people for service. Sa Romans 12 sa chapter 12 verse 6 to 8. 12:6 to 8 sabi dito, ito yung mga pinagkalooban ng mga unique spiritual gift of service. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya, ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung paglilingkod ay sa paglilingkod, o ang nagtuturo ay sa pagtuturo, o ang nangangaral ay ang sa pangangaral. Ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob. Ang namumuno ay may pagsisikap, ang mahabagin ay may kasiglahan. So ito'y tumutukoy patungkol sa mga uniquely gifted people for their service. Though they may not hold the service or the office of deacon. So makikita natin na merong general na pagkagamit yung word na ito. And in the sense na all Christians are called deacons because we are serving Christ and His people. At meron ding mga specific, uniquely gifted service na pinagkaloob ang ating Panginoong Diyos na ginamit din itong salitang ito. Ngunit dito sa 1 Timothy chapter 8 verse 1 Timothy chapter 3 verse 8 to 13 and possibly sa Philippians 1:1 na kung saan doon lamang nabanggit itong word na ito, yung deacon. Sa ibang mga translation, sa ibang mga pagka-translate ng salitang itong mga ating binanggit na mga Greek terms, diakonos, diakonia, saka diakoneo, ay hindi ginamit yung salitang deacon. So dito lamang po ito ginamit sa chapter 3 ng 1 Timothy at sa Philippians 1:1. And it referred to the office of deacon. Ito yung specific na ginamit, the office of the deacon. So, sinasabi dun sa mga commentary that this gumawa ng word as na deacon, transliterated word deacon to mean specifically to the office na pinapatungkulan nito, sa office of a deacon. So, ang office na ito, to be a deacon, is they work alongside with the elders. Ito yung offices na meron lamang sa iglesia, to be an elder and to be a deacon. At itong dalawang itong offices na ito, they work together for the Church of Christ. So they would function as models of spiritual virtue and service. So kung itong mga deacons or the office of deacons, they are examples of spiritual virtue
and service. At magpatuloy tayo sa pagtingin dito sa mga punto na ating nabanggit kanina. Una is dignified conduct, as we have known yung mga terms na ginamit dito sa salitang deacon. Unang punto natin, again, is the dignified conduct. Pangalawang punto, sound in doctrine. At pangatlo is tested and proven. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon, o aming Diyos, muli kami po'y lumalapit sa inyo at umaasa ng pagpapala mula sa inyo pong salita. Dalangin namin, o Diyos, na unawaan namin ang mensahe mo po sa umagang ito at it will translate into greater service at greater in faith and holiness na namin sa amin pong mga buhay, O God. Tulungan mo po kami sa pag-aaral ng inyo pong salita at nawa, Panginoon, ang iyong pangungusap na siyang mag-ari sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong Panginoong Jesus. Amen. Una is yung dignified conduct sa verse 8. Sabi dito, gayon din naman ang mga diakono ay dapat na maging kagalang-galang, hindi dalawang dila, hindi nalululong sa maraming alak, hindi mga sakim sa masamang pagkakakitaan. So una is yung being dignified. Yung word na ginamit dito, dignified, it could be translated grave, serious, or stately. So it has the idea of being serious in mind as well as serious in character. So it has the idea that itong taong nagtataglay ng ganitong katangian, this person has a stateliness about them that demands respect. They have a sort of majestic quality of character that makes people stand in awe of them. So parang ito yung tumutukoy, ito yung character ng isang tao na tinitingala. Respected ang taong ito. So parang katangian ng isang tao na kailangan para sa isang deacon is a dignified man, a respected man, or a stately man. So yung mga tao is tinitignan, they stand in awe of this character na dapat na tinataglay ng isang diakono. So this person is one who understands the seriousness of spiritual issues. Gaya ng ating sinabi, yung dignified can be translated seriousness, yung serious ng isang taong ito. So hindi ibig sabihin nito na ang isang deacon is wala na siyang humor or wala na siyang lagi na lamang seryoso sa kanyang buhay. Hindi po ganoon ang ibig sabihin nito. But when it comes to the spiritual issues sa buhay, hindi lamang niya parang nilalaro-laro yung mga bagay na yun. So merong seriousness in mind na dapat makita sa isang deacon. So this person is not a silly person who makes light of very serious things. A person who understands seriousness of life. So kailangan po itong character na ito to be a deacon, that a person is someone who is serious in things patungkol sa spiritual issues. So maaaring sabihin ng iba, no, boring pala niyan, no, laging serious. But we are dealing with spiritual issues and these things are serious. Hindi po ito dapat mga light matters. So yan po yung unang katangian na to be a dignified conduct na tinataglay ng isang character ng isang deacon. Pangalawang binanggit dito is yung mga negative. Pangalawa, pangatlo at pang-apat is yung mga negative. Sabi dito, hindi dalawang dila, or in English po, sabi dito, not double tongue. So kabahagi po ito ng dignified conduct, to be not a double tongue person. So maaring ang iba
isipin na ito ay isang gossiper or isang gossip person. But it is more on prohibition against saying one thing to one person and another thing to someone else for personal gain. So yan po yung ibig sabihin ng isang double tongue. So hindi po dapat not double tongue ang isang tao na sa ah, nagsasalita siya ng ibang bagay sa isang tao, and pag ibang tao naman yung kaharap niya, iba rin yung kanyang mga sinasabi in order to please people, in order to for his own personal gain. So the idea here is kailangan ang isang tao is merong na maglilingkod as deacon has verbal honesty and has the integrity in speech. Hindi yung paiba-iba yung sinasabi niya. Iba yung sinasabi niya sa isang kapatid patungkol sa isang bagay na ito. Pagdating naman sa kabila para ma-please ang mga tao at para sa kanyang personal gain, iba rin yung kaniyang sinasabi. So, it is important uh, itong bagay na ito, yung pagkakaroon ng verbal honesty and verbal integrity in speech, because they are dealing with serious issues in the church. And maaring ang mga tao is na kanilang nakakasalamuha, sila yung nag-administrate ng mga nag-aayos ng mga problema sa loob ng iglesia, at maaaring may mga personal na bagay na or mga personal issues na kailangang private lamang sa mga tao. So, hindi ito dapat ginagamit ng isang uh, member or tao or lingkod ng ating Panginoong Diyos upang para sa kanyang personal gain. So itong mga serious issues ng iglesia at yung mga private issues ng individuals in the church na kailangan is pinanghahawakan ng may seriousness ng isang tao ng ating Panginoong Diyos. So important po ito sa pagdidil, dahil kung hindi po ito tinataglay or kung ito po ay kahinaan or affliction ng isang naglilingkod sa ganitong gawain, ito po ay banta or ito po yung makakasira ng stability ng iglesia ng ating Panginoong Diyos, at syempre masisira yung tiwala ng isa't isa sa loob ng iglesia. So, a man of God to be dignified or to be said to have a good character sa paglilingkod bilang diakono is not to be a double-tongued person. At pangatlo naman dito is yung not addicted too much wine. Not addicted too much wine. So, nung mga panahon kong iyon, during the New Testament times, wine was a common drink in that time. It is a common beverage po na iniinom ng mga tao during that time. Ngunit ito po'y hinahaluan largely with water para hindi po magdulot ng intoxication sa isang umiinom nito. So the person is not to be, ang idea po dito is the person is not to be occupied with much wine. Yung excess na pag-inom or yung wala ng control sa sarili sa pag-inom ng wine. Alam naman po natin na pag ang isang tao is possessed by too much wine, wala na siya sa katinuan at wala siya sa kanyang hindi na niya controlled ang kanyang sarili, hindi na rin controlled ang kanyang mga pinagsasabi. So, being intoxicated is dangerous, that will lead someone to stumble. So, hindi po magandang bagay yan na kung ang isang lingkod ng ating Panginoong Diyos bilang diakono ay addicted sa wine or walang pagkokontrol sa kanyang sarili. So,
ang tinitingnan dito is the sin of the lack of self-control, as opposed to the gift of the Holy Spirit or the fruit of the Holy Spirit, which is self-control. So ang isang diakono must be temperate, may self-control, a person who is in control of their sense at all times. So hindi siya yung addicted to wine or ma masusuy ma ma mahihila lamang sa ganitong mga addiction sa pag-inom or yung labis na pag-consume ng mga alcoholic drinks na magpapawala sa kaniya sa kaniyang katinuan, sa kaniyang self-control. Another thing dito na binanggit is yung sa verse 8, not greedy for dishonest gain. So, tinignan natin that a man should not be a double-tongued. He should not be addicted to much wine. And hindi rin dapat greedy for dishonest gain. So, nung mga panahong pong iyon, the early church, di katulad ngayon, no? Meron ng mga bank accounts, meron ng para mas safe yung mga funds ng church. Noon, siguro, marahil mga puro cash transaction. Ngayon, may mga GCash, may mga online bank transfer na, no? Para ma-prevent yung siguro, mas maingatan yung fund ng iglesia, no? So, in those days, those who serve in the church in their official capacity sila yung humahawak ng fund ng iglesia. Basically ito yung function din ng mga deacons is to sila yung mag-manage ng resources ng iglesia. So sila rin yung nagbibigay ng tulong sa mga miyembro ng iglesia, especially the widows na nangangailangan ng tulong, yung mga orphans, and to all needy people. So yan yung mga ginagawa ng isang deacon. So pagdating dito, they would gagawin nila, they will make collections at sila yung maghahawak ng mga collections and funds at ilalagay nila ito or i-distribute nila ito kung saan ito nararapat na gamitin. At marahil kahit yung mga pagpapakain sa mga membro ng iglesia during that time sa mga tao na talagang kapos sa kanilang mga kabuhayan ay saklaw ng mga paglilingkod na ito. So kung ang isang lingkod ng ating Panginoong Diyos bilang diakono is may problema siya sa greed of money or patungkol sa paghawak ng salapi, merong temptation lagi sa kanya to use that money for his own purpose. So, nandun lagi yung kanyang temptation. So, kung mahina ang taong iyon sa ganong aspeto, hindi nararapat na ilagay mo siya doon sa pagkakataon yun dahil temptation yun para sa kaniya at maaring mahulog siya sa pagkakasalang iyon. So, yung mga taong ito na the temptation is always there to use the money for their own purpose. And so, they had to be those people who were not motivated by money, who were free from the love of money. Alam naman natin, napakadelikado po ng na yan. Meron pong warning ang banal na aklat ng Diyos, banal na salita ng Diyos patungkol sa love of money. So, isa po, yan po ang root of evil, yung love of money. So, a deacon must be trustworthy. Meron dapat pagtitiwala or yung katiwa-tiwala dapat ang isang deacon dahil siya yung humahawak ng resources na ipinagkatiwala sa kanya ng iglesia. So,
Alam naman natin, one of the apostle ng ating Panginoong Kristo during that time, si Judas, ay meron siyang ganitong kahinaan or yung pagkakasala to be lover of money. Yung uh, he is after the personal gain pagdating sa mga bagay ng pananalapi. So, mahalaga na sa pagpili or sa pagtatalaga ng isang maglilingkod bilang diakono ay ang isang katangian dapat niya is not greedy for this honest gain or hindi sakip sa masamang pagkakakitaan. So ito po yung unang bahagi ng ating pagtingin sa karakter ng isang diakono. Sa tinataglay dapat ng isang diakono, he should be a dignified or respected man. He is not double-tongued. He is not addicted to much wine, and he is not greedy for this honest gain. Ikalawa naman po is dapat siya ay sound in his doctrine. Sound in doctrine. Sa verse 9, sabi dito, na iniingatan ng hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi. So, mystery of the faith. So, mystery of the faith po refers to the revealed truth previously hidden. So, yung mga katotohanan na previously hidden but now is manifested. Ito po yung patungkol sa mystery of the faith. So, it is in the New Testament revelation na ipinahayag na sa atin ng ating Panginoong Diyos, which encompasses the truth that was mystery in the Old Testament but now is revealed on us. Anong mga halimbawa ng mga mysteries in the Old Testament that is revealed to us now in the New Testament? Isa dito is the incarnation of our Lord Jesus Christ. Sa 1 Timothy 3:16. Sabi dito, walang pag-aalinlangan, dakilang hiwaga ng kabanalan. Siyang nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa spirito, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, tinampalatayanan, sa sanlibutan, tinanggap sa itaas, sa kalwalhatian. So, isa po itong mystery in the Old Testament times, but now it is revealed to us, the incarnation of the Messiah, our Lord Jesus Christ. Isa pang example ng mystery is the indwelling of Christ in believers. First, Colossians chapter 1, verse 6, 26 and 27. Sabi dito, ang hiwaga na nakatago sa lahat ng panahon at mga salinlahi, ngunit ngayon ipinahayag sa kaniyang mga banal. Sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hitil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kalwalhatian. So, it is the indwelling of Christ in the believers na revealed to us perfectly or obviously sa atin sa ating kasalukuyang panahon. It was mystery in the past, but it is revealed to us now in the New Testament. At iba't iba pang mga katotohanan, truths patungkol sa ministry is the unity of Jews and Gentiles at the saving gospel of our Lord Jesus Christ na makikita rin natin sa Colossians chapter 4 verse 3. Sabi dito, at idalangin ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito ay ako'y nakagapos. So, the saving gospel of our
Lord Jesus Christ is revealed to us now. It is not hidden anymore. So ito dapat yung pinanghahawakang katotohanan or nalalamang katotohanan ng isang naglilingkod bilang isang diakono. So deacon and hindi lang para sa deacon, no, ngunit pati rin para sa mga atin bilang mga Kristiyano, that this truth ay ating pinanghahawakan and must hold the faith. It is the faith that we are holding na dapat nating tinataglay. Di ito limited to the office of a deacon, na sila lamang yung nakakaalam at na namumuhay ayon dito, but it is to every Christian, para sa bawat isa sa atin na ating pinangahawakan ang pananampalataya with a clear conscience. So pag sinabing dito, may dinagdag dito, no, na iniingatan ang iwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi, with pure conscience or with clear conscience. Anong ibig sabihin nito? That is living in the reality of the truth that we know. So mahalaga na alam natin yung doctrine of the faith that we are na ating sinasampalatayanan, ngunit hindi ito dapat hiwalay or hindi ito dapat separate sa ating pamumuhay. So yung doctrine which translate in a holy living. So magkasama dapat yon. At kung yun ang isang tinataglay ng isang tao ng Diyos, and every Christian ay meron siyang pure conscience. This is what Jesus opposed to the hypocrisy of the leaders of Israel. So yung mga tinutuligsa ng ating Panginoong Jesucristo ng mga leaders of Israel sa kanilang hypocrisy, ang kanilang kalagayan is they are saying things of God, religious sila when it comes to words, but they are not, di mo makikita yon sa kanilang mga buhay. They are not living to the doctrine. They are to the truth of the Word of God that they are professing. So, meron silang profession but wala silang possession of the religion na kanilang sinasabi. So, tinutuligsayan ng ating Panginoong Diyos. It is not the religion of yung sa salita lamang, but mahalaga na may kasama itong talagang dapat may kasama ito sa pamumuhay. So, pag yung dalawang yun is magkasama, yung conscience natin is pure na mamumuhay, or hindi tayo hindi tayo i-convict or i-accuse ng ating mga conscience. So, ang conscience po is a human faculty na ibinigay, gift sa atin ito ng ating Panginoong Diyos to warn us if we are violating the law of God or the moral law of God. So if we live by the truth, we know then that our conscience will not accuse us kung namumuhay tayo. In that case, pag gano'n ang ating kalagayan o gano'n ang kalagayan ng isang lingkod ng ating Panginoong Diyos, we have a clear conscience. So again, tinataglay dapat ng isang tao ng ating Panginoong Diyos, ng isang lingkod as deacon, that he holds on the faith or yung mystery of the faith. Meron siyang sound doctrine and it translates to his holy living. At again, hindi po yan confined to the deacons or lingkod or even the leaders, elders of the church, but nararapat na matagpuan ito sa bawat isa na nagpro-profess ng allegiance sa ating Panginoong Jesucristo, nagpo-profess ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ikatlong bahagi naman nating titignan is the tested and proven. Sa verse 10, sabi dito, at ang mga ito rin naman ay subukin muna
At kung mapatunayang walang kapintasan, hayaan silang maglingkod bilang mga diakono. So, pagdating sa trabaho po, no, pag nag-apply tayo sa atin pong mga trabaho, bago tayo sa kumpanya, meron munang testing na isasagawa ang isang kumpanya kung nararapat ba tayo dun sa ah, position na yon. So, yung iba sa mga skilled jobs, meron munang isinasagawang mga trade test para mapatunayan kung um, marunong ba talaga yung taong yun na nagsasabing, halimbawa, no, forklift operator siya, no, tapos hindi pala siya marunong. So, merong ah, trade test para malaman yon. Pagdating naman sa mga ibang mga trabaho, no, merong mga probationary period na ating tinitingnan. Sa Kuwait law po is 100 days yung probationary period, no? So sa period na yon tinitingnan kung karapat-dapat ba yung isang aplikante or isang manggagawa na qualified ba siya sa position na iyon. So merong testing, no? Merong testing na isinasagawa yung probationary period. But dito po pagdating sa testing na uh, isasagawa sa isang maglilingkod bilang diakono, to be a deacon, hindi po ito yung a certain period lamang na testing patungkol sa mga diaconate ministry, no? It is an ongoing test, not some kind of probationary period or a point in time in which they were be tested. So this is nothing more than the ongoing general assessment of the church as they evaluate the service of this person. So dapat ongoing yung general assessment patungkol sa paglilingkod ng isang diakono. So they are being tested at all times. Hindi lamang sa loob ng 100 days siguro or sa loob ng 3 months bago siya italaga doon sa position na yon. They are tested, being tested at all times. So, nakabase ito sa kanilang panunungkulan, yung service nila sa ating Panginoong Kristo. So, yung pagtatalaga nga ng isang diakono is hindi ito yung itatalaga muna tapos gagawin niya yung bagay na uh, napapaloob sa service na ginagawa ng isang diaconate ministry. But nakikita na sa kanya yung paglilingkod na iyon, then saka siya uh, ilalagay or itatalaga doon sa position na iyon. So mas nauuna yung nakikita na sa kanya yung service o yung katangian na iyon bukod sa mga personal qualities na nabanggit natin kanina, nakikita na sa kanya yung mga puso ng may paglilingkod, tapat na paglilingkod. Saka siya itatalaga sa paglilingkod sa pagiging deacon. So, the verb of testing means to test in the hope of being successful. The appointment of deacons demand a careful scrutiny because the requirement is demanding to be blameless. Katulad ng isang lingkod sa pagiging elder o sa pagiging pastor, to be a blameless man. Ganon din. Kaya sinabi natin kanina that it is no way inferior yung katangian ng isang deacon sa isang elder or pastor. Kaya marapat na sa iglesia ay bago mag-appoint ng isang deacons, merong merong demand ng careful na scrutiny because the requirement is demanding to be blameless. Kaya naunawaan natin ngayon na hindi na lamang ganun kadali yung pagtatalaga pala ng isang lingkod ng ating Panginoong Diyos on the office of elder and deacons. Kasi mataas yung requirement, mataas yung demand na hiningi ng ating Panginoong Diyos. Spiritual qualities na hinihingi ng ating Panginoong Diyos. At when
adequate testing naman has been made at kung natagpuan ng isang lingkod that there's nothing against them, then they are eligible to serve as deacons. And gaya ng ating sinasabi, no, serving as deacon is a high calling na ipinagkaloob or given by our God, by our Lord Jesus Christ. At kanino pa ba natin titignan yung ultimate service, yung ultimate example natin pagdating sa service na kailangan ng isang tao upang maging lingkod sa iglesia as a deacon. Wala nang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. He is the ultimate servant, the blameless servant, the Son of Man who came to serve, not to be served. Ganyan ang ating Panginoong Jesucristo. At ganyan din dapat ang tinitingnang qualification ng isang naghahangad na maglingkod sa iglesia ng ating Panginoong Diyos as deacon and even as elders. Kasi pinag-uusapan pa rin natin dito is patungkol sa leadership of the church. At para magkaroon ng kaayusan, marapat na may talaga yung taong nararapat para sa mga posisyong ito. At may dagdag pa natin, yung service ng ating Panginoong Jesucristo is not just temporal, but it is for eternal. Hindi lamang sa temporal matters ng ating buhay, ng kanyang iglesia during that time na pinaglilingkuran niya yung kanyang mga tao, mga apostles, and even the people na sumusunod sa kanya. But ultimately, yung eternal na paglilingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay para sa kaligtasan ng kanyang mga tao. So He serves in full obedience to the Father. Siya yung ipinadala ng ating Ama para sa katubusan ng kasalanan. Ito yung eternal part ng paglilingkod ng ating Panginoong Jesucristo na tubusin ang kaniyang mga tao sa kanilang mga kasalanan, iligtas ang kaniyang mga tao sa kanilang mga kasalanan at sa kaakibat na kaparusahan nito. So ito yung mga qualities or yung mga characters na dapat tinataglay. The word here is yung paglilingkod, yung pagiging servant. At ang ating Panginoong Diyos ay tumitingin sa puso, di sa anyo or sa estado or sa itsura ng isang tao, kundi sa isang puso na may tapat na paglilingkod. So bilang application sa atin, no, sa mensahe natin narinig sa umagang ito, kung tayo man, di man tayo talaga na i-ordain to the office of a deacon, hindi ibig sabihin nito is hindi para sa atin yung mensaheng ito. Para po sa atin ang mensaheng ito dahil in a sense, in general terms, sabi natin kanina, all Christians are servants or servant ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang iglesia. Hindi man tayo sa office of a deacon, but we are all servants of Christ. So, ang challenge or ang panawagan sa atin sa mensaheng ito, we must be looking for ways we can serve the people of God. So, merong quality na itinalaga ang ating Panginoong Diyos. Tinitingnan ng ating Panginoong Diyos. Nawa, i-aim natin na maging ganito rin tayo na yung ating pamumuhay is free of blemish or blameless, ating pamumuhay. It does not mean that we are perfect, sinless, but nawa, tingin natin sa ating Panginoong Diyos na sa ating buhay, matagpuan tayo na may karapat-dapat na qualities sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At kung tayo man ay bumabagsak sa mga aspetong ito, tayo'y nagkakasala, naroon ang biyaya ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay tulungan at tayo patuloy na makapaglingkod in perfect purity
dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nakakapaglingkod tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi perfectly dahil sa ating sarili, but dahil sa ating Panginoong Jesucristo, dahil sa kanyang banal na dugo, tayo nakakapaglingkod sa Diyos ng may uh, ng karapat-dapat sa ating Panginoong Diyos. So serving yung hinihingi sa atin. Serving to the fullest with all integrity, with all honesty, and with all holiness. At yan yung requirement ng ating Panginoong Diyos to be His servant. So, hilingin natin sa ating Panginoong Diyos na tulungan niya tayo na maglingkod sa Kanya ng buong katapatan, ng buong kabanalan. Dahil ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang banal na Diyos. So yung above qualifications na ating nabanggit is yung mga guide sa nararapat na mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. So nawa, naisin natin at tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos na makapag-possess ng ganitong uri ng qualities na nararapat na makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Jesucristo, it is about serving. Ang katanungan ngayon is, to whom you are serving? Sino ang iyong pinaglilingkuran? Evaluate yourself. Sino ang iyong pinaglilingkuran? Ang Diyos ba o si Satanas? Ang Diyos ba o ang kaaway ng Diyos? Ang kasalanan ba ang iyong pinaglilingkuran or ang katuwiran? Ikaw ang makakasagot niyan, kaibigan. Ang mundo ba ang iyong pinaglilingkuran or ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo? So clearly, alam mo ang kasagutan yan sa iyong sarili, kaibigan. You cannot serve two masters at the same time. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan, you will either hate the one and love the other. You cannot serve both God and Mammon. So, you can only be a slave to Christ, and if you will renounce sin or renounce Satan. At ikaw yung nakakakilala ng iyong sarili, if you will honest enough to evaluate yourself, alam mo kung saang kalagayan ka naroroon sa mga sandaling ito, kaibigan. So, kung natagpuan mo ang iyong sarili, honestly, tinignan mo ang iyong sarili at ikaw hindi naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Maglingkod ka kay Kristo at hindi sa iyong kasalanan. So nawa kaibigan, nangusap sa iyo ang mga salitang ito. At kung nakita mo ang iyong sarili na ikaw ay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan, lumapit ka kay Kristo, magsisi ka sa iyong kasalanan at manampalataya sa natatanging ipinagkaloob ng Diyos para sa kaligtasan sa kasalanan. At ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Nawa kaibigan, gawin mo ito. Gawin mo ang pagsisisi sa iyong kasalanan, pananampalataya kay Kristo habang ikaw ay may panahon pa. Tayo manalangin. Panginoon, aming Diyos, aming Ama, salamat po sa mga salita mo na naipahayag sa amin sa umagang ito. Patawarin na po kami, O Diyos, kung we fall short of the qualities of a servant na nais mo pong mayroon kami, O aming Panginoong Diyos. Sa iyong biyaya, humihingi po kami ng tulong upang matagpuan po kami ng may tapat na paglilingkod at ng may paglilingkod ng buong kabanalan sa inyo. Tulungan mo po kami, O aming Panginoong Jesucristo, at maglingkod nawa kami ng may buong katapatan, may buong kabanalan sa inyo, O aming Panginoong Jesucristo. Salamat po Diyos sa mga katotohanan ito at even sa amin pong
kaibigan, mga family na wala pa sa amin pong Panginoong Kristo, nawa o Diyos, mangusap din sa kanila ang iyong salita na kung sila hindi naglilingkod sa inyo, automatically sila'y naglilingkod sa kamunduhan o naglilingkod kay Satanas sa kaaway ng amin pong Panginoong Kristo. Nawa Panginoon, tulungan mo po sila, baguhin ang kanilang mga puso. Sila man din ay makatagpo ng biyaya at awa mo. At nawa Panginoon, kilusan mo ang kanilang mga puso. Sila'y ah, mag-change ng kanilang allegiance from allegiance to the world, allegiance to sin, allegiance to Satan, to allegiance to our Lord Jesus Christ. Salamat po Panginoon sa mga mensahe mo sa umagang ito sa amin. Nawa ito'y maghari at mamuhay sa amin pong mga puso. Salamat po Diyos in Jesus' name.